Magandang umaga, good morning. Welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Welcome sa aking channel. So, kahapon nabasa natin ang Hari and 2 Kings ng 8 to 9. So, ngayon naman ay 2 Kings ng 10 to 12. No? Sabi dito, si Ahab ay may 70 anak na lalaki. 70 anak na lalaki sa Samaria. Sinulatan ni Jehu ang mga pinuno ng Jezreel, ang matatandang pinuno, ang mga tagapag-alaga ng anak ni Ahab. Ganito ang nakasulat: Sinulatan ko kayo sapagkat kayo ang tagapangalaga sa sambayanan ng inyong Panginoon at nasa pamamahala ninyo ang kanyang mga karwahe at mga kabayo, mga sandata at mga lungsod na napaligiran ng pader. Piliin ninyo ang pinakamahusay sa mga anak ng inyong Panginoon. Gawin ninyo siyang hari at ipagtanggol ninyo siya. Kinilabutan sa takot ang mga pinuno sa Samaria sapagkat naisip nila na kung ang dalawang hari ay walang nagawa laban kay Jehu, lalo na wala silang magagawa. Kaya sumagot sila ng sulat kay Jehu. Kanilang sinabi, nakahanda kaming paalipin sa iyo. Sundin namin ang lahat ng ipag-uutos ninyo sa amin. Hindi kami maglalagay ng hari. Gawin na po ninyo ang inaakala ninyong mabuti. Sinulatan uli sila ni Jehu ang sabi sa sulat, kung talagang kampi kayo sa akin at handang sumunod sa mga utos ko, pugutan ninyo ng ulo ang anak ng inyong Panginoon at dalhin dito sa Jezreel bukas ng ganitong oras. Ang 70 anak ni Haring Ahab ay nasa pangangalaga ng mga pangunahing lalaki ng lungsod. Pagkatanggap nila sa sulat, pinugutan nila ng ulo ang mga anak ng hari at ang mga ulo'y inilagay sa mga basket at ipinadala kay Jehu sa Jezreel. Pagdating doon, sinabi sa kanya ng tagabalita, narito na po ang mga ulo ng mga anak ni Ahab. Sinabi ni Jehu, pagdalawahin ninyong bunton sa may papasok ng bayan at hayaan ninyo roon hanggang bukas ng umaga. Kinaumagahan, lumabas siya ng palasyo at sinabi sa mga tao, kayo ang humatol kung ako ang pumatay sa aking Panginoon, sabi ni Jehu. Sino naman ang pumatay sa mga ito? Natupad nga ngayon ang lahat ng sinabi ni Yahweh tungkol kay Ahab sa pamamagitan ni Propeta Elias. Wala ngang itiniras si Jehu sa sambayanan ni Ahab. Pinatay niyang lahat ang tauhan nito at kaibigan, pati ang mga pari. Pagkatapos, pumunta si Jehu sa Samaria sa daan sa may lugar ng tinatawag na silungan ng mga pastol. Nakasalubong niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahazias ng Juda. Sila'y tinanong niya, sino kayo? Mga kamag-anak po ni Haring Ahazias, naparito kami upang dalawin ang mga anak ng hari at ng reyna, sagot nila. Pinahuli niya ang mga ito at ipinapatay sa may hukay malapit sa silungan. Wala siyang itinirang buhay, lahat-lahat ng pinatay ay 42. Nang umalis doon si Jehu, nakasalubong niya si Jonadab na anak ni Rekab. Binati niya siya ni Jehu at tinanong, ikaw ba ay buong pusong nakikiisa sa akin? Oo, sagot nito. Kung ganon, sabi ni Jehu, sumakay ka sa aking karwahe at inalalayan pa niya ito sa pagsakay. Sabi pa niya,
Isasama kita para makita mo kung gaano ako katapat kay Yahweh. At nagpatuloy silang magkasama sa karwahe. Pagdating sa Samaria, pinatay niyang lahat ang natitirang pang kamag-anak ni Ahab. Wala siyang itinirang buhay tulad ng sinabi ni Yahweh kay Elias. Tinipon ni Jehu ang mga tao at sinabi niya, hindi masyadong pinaglingkuran ni Ahab si Baal, ngunit higit ko siyang paglilingkuran. Tawagin ninyo ang lahat ng mga propeta, mga pari at mga tagasunod ni Baal. At gagawa tayo ng isang malaking paghahandog kay Baal. Ito sinabi lang ni Jehu to, no? Para malipol niya yung mga taong sumasamba kay Baal, yung sa Diyos-Diyosan, ano? Sinabi lang niya yon para malipol niya. So, ginawa niya, talagang pinasabi niya, pinatipon niya sa isang lugar yung mga sumasamba kay yung sa Baal, yung sa Diyos-Diyosan, ano. Pinapunta niya lahat, kailangan daw pumunta lahat, at ang hindi raw pupunta ay papatayin. Kunyari lang sasamba rin si Jehu sa kay Baal, ano. So pinapunta nila lahat pinapunta, tapos pinahiwalay niya yung mga sumasamba kay Yahweh, sa ating Diyos, ano. Pinahiwalay niya yung kay Baal, kunyari pinagsama-sama niya, pinaghandog niya, tapos binilinan niya yung mga bantay, no, pinaligiran yun. Kailangan walang makalabas doon sa lugar na yon, kundi yung mga bantay ay papatayin ni Jehu, no. Pagkatapos, ito nga, si Jehu ay naglagay ng 80 tauhan sa labas ng templo at pinaligiran ng ganito. Bantayan ninyong mabuti ang mga taong ito, kayo ang papatayin ko kapag may nakatakas. Nang maialay na ang mga handog na susunugin, pinapasok niya ang mga kawal at ang mga pinuno ay ipinapatay ang lahat ng nasa loob. Saka isa-isang kinaladkad palabas, patuloy sila sa kaloob-looban ng templo. Inilabas ang mga sagradong haligi sa templo ni Baal at sinunog. Pagkatapos winasak nila ang rebulto ni Baal. Ginuho ang templo at ang templo ay ginawa nilang tapunan ng dumi hanggang sa ngayon. Ganoon ang ginawa ni Jehu upang alisin sa Israel ang mga pagsamba kay Baal. Ngunit, no, 'di ba ginawa nga niya, pinaalis niya, pinapatay niya, pinagiba niya yung templo ni Baal, pati si Baal sinira niya. Ngunit, sabi dito, tinularan din niya ang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na sumamba sa guyang ginto, no? Biro mo, pinagiba niya na, pero siya pa rin ay tawag dito ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Sa guyang ginto naman siya, nasa Bethel at Dan, na siya naman naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Sinabi ni Yahweh kay Jehu, dahil sa paglipol mo sa sambayanan ni Ahab, na siya kung nais, sabi niya, mangyari sa sambayanan mo, magmumula ang hari ng Israel hanggang ika-4 na salinlahi. Ngunit, sabi na naman, si Jehu ay hindi nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinularan niya ang masamang gawain ni Jeroboam na naghatid sa Israel sa pagkakasala na naman, ano? Hindi na naman sumunod, di ba? Lagi natin nababasa at lagi natin naririnig na ayaw talaga ng ating Diyos yung pagsamba sa iba. Sa Diyos-Diyosan, ano? Nang panahong iyon pinabayaan ni Yahweh na masakop ng ibang kaharian ng ibang lupain ng Israel. Unti-unti na silang nasakop ni Hazael. Nakuha na sa kanila ang gawing silangan ng Jordan, ang buong Gilead, Gad, Ruben at Manases, mula sa Aroer sa may kapatagan ng Arnon, pati ang Gilead at ang Bashan. Ang iba pang ginawa ni Jehu ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria. At ang anak niyang si Joahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Jehu sa Israel sa loob ng 28 taon.
So sabi naman dito sa chapter 8, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahisias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari, ngunit si Jo si Joas na anak ni Ahazias ay nakatakas ng tiyan niyang parang naitakas siya no ng tiyang si Jehoseba na anak ni Haring Jehoram at kapatid ni Ahazias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos ay dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taon itinago roon hanggang sila ay anong tawag dito? Itinago noon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Ngunit nang ikapitong taon na pamumuno ni Atalia, ipinatawag ni Joaida ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ang mga bantay ng palasyo at pinapunta sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan na pangalan ni Yahweh. Pagkatapos iniharap sila sa anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, ito ang gagawin ninyo, ang ikatlong bahagi ng mga bantay para sa araw ng pagpapahinga ay magbabantay ng palasyo ng hari. Ang isang ikatlong bahagi ay sa pintuan, sur at isang pang bahagi ay sa may papasok sa likuran. Pinagbantay nilang mabuti sa templo at sa hari pinabantayan nila. Sinunod ng mga ito ang lahat ng inuutos sa kanila ng paring si Joaida. Sinama nila kay Joaida ang kanilang tauhan, pati ang hindi nakatala hanggang manungkulan kung araw ng pagpapahinga. At ibinigay ni Joaida sa mga opisyalis ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata, pananggalang na nasa templo ni Yahweh, at bawat kawal ay tumayo sa kanya-kanyang lugar at nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga sa paligid ng altar at tirahan ng hari. Inilabas ni Joaida ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis at pinahayag na hari. Pagkatapos nagpalakpakan sila, nagsigawan, mabuhay ang hari, sabi. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga bantay at taong bayan, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ni Yahweh. Pagdating doon, nakita niya nakatindig ang hari sa tabi ng isang haligi sa harapan ng templo tulad ng kaugalian. Ang mga opisyalis sa mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi ng hari. Ang buong bayan naman ay di makamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, ito'y isang malaking kataksilan. Inutos ng paring si Joaida sa opisyalis ng hukbo, ilabas ang babaeng iyan at patayin, pati ang sinumang magtatangkang magligtas sa kanya. Sabi, ngunit huwag ninyong silang patayin sa loob ng templo ni Yahweh. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkatapos pinapunta ni Joaida si Haring Joas at ang taong bayan na maging tapat bilang sambayanan ni Yahweh. Pinanumpa rin niya sa isang kasunduan ng hari ang sambayanan. Pagkatapos pumunta ang mga tao sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ang ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harapan ng altar si Matan na isang pari ni Baal, at si Joaida ay naglagay ng mga bantay sa templo ni Yahweh. Tinipon niya ang mga pinuno ng mga bantay
ng hari at mga bantay ng palasyo, at sinamahan nila ang hari mula sa templo ni Yahweh hanggang sa palasyo. Kasunod ng mga tao, pumasok si Joas sa pintuan ng bayan at umupo siya sa trono bilang hari. Nagdiwang ang bayan, naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Bali si Joas ay 7 taong gulang nang maging hari ng Juda, 7 years old lang. Nang ika-7 taon ng paghahari ni Jehu sa Israel, si Joas ay nagsimulang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng 40 taon at ang kanyang ina ay si Sibiya na taga Beersheba. Sa buong buhay niya naging kalugod-lugod siya kay Yahweh dahil sa pagtuturo sa kanya ng pari na si Joaida. Gayunman hindi niya naipagiba ang mga dambana para sa mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao ng paghahandog ng hain at pagsunog ng insenso doon. Minsan sinabi ni Joas sa mga pari, ipunin ninyo sa templo ang mga salapi nga ibinabayad kaugnay sa mga handog at bayad para sa mga karaniwang handog at ang salaping ibinigay ng kusang loob. Ang salapi ay tatanggapin ng bawat pari mula sa mga tao upang gamitin sa pag-aayos ng anumang sira sa templo. Ngunit 23 taon nang naghahari si Joas ay wala pang naipaayos sa templo. Kaya pinatawag ni Haring Joas si Joaida at ang mga iba pang pari. Bakit hindi pa naipapaayos ang mga sira sa templo? Tanong niya. Sa mga ito, mula ngayon hindi na kayo ang tatanggap ng salaping para sa mag-aayos ng templo. Sabing ganyan. So ang ginawa ni Hari ay ni Haring Joas ay gumawa ng karton at naglagay ng butas doon na nilagay ang mga pera na ang mga handog, mga pilak, ginto, at tinipon pagka puno na ay binabalot yun sa isang lalagyan at yun ay binabayad ng diretso sa mga manggagawa para masimulan at para maayos yung mga sira sa templo at kasama na ron yung pambili ng mga kakailanganing gamit para sa templo. Ganun ang ginawa ng hari, hindi na pinadaan sa mga pari Kaya ang nalikom na salaping ito hindi nila ginamit sa yung ibang nalipon gumawa pa ang hari ng iba pang may mga nagbibigay pa para sa kabayaran para sa kasalanan, kabayaran para sa kapayapaan ng Yung iba naman yun naman ang napupunta sa mga pari na hindi na yung lahat pinagbukod ni Haring Joas yun, mga perang yun. Kaya nang panahong iyon ang lungsod ng Gat at sinalakay at sinakop ni Hazael na hari ng Syria. Pagkatapos tinangka naman niyang salakayin ang Jerusalem, kaya kinuha ni Haring Joas ang mga kaloob na nalikom ng mga ninuno niyang sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahazias na naging mga hari ng Juda, pati na rin ang mga kaloob ng kanyang nalikom. Kinuha rin niya ang mga ginto at pilak sa kabangyaman ng templo at ng palasyo at ipinadala dun sa na yung sa hari ng Gat. Pinadala niya yung perang yun. Iba pang para hindi na siya salakayin para pinadala niya yung mga nalikom niya, mga kagamitan ng mga ginto, pilak, pinadala niya doon sa haring yun para hindi na sila salakayin. Dahil dito hindi na sinalakay ni Hazael ang Jerusalem dahil sa pagpapadala ng mga perang yun, mga kagamitan, mga ginto, pilak. Ang iba pang mga ginawa ni Joas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nagkaisa ang kanyang mga opisyal laban sa kanya at pinatay siya ng mga ito sa bayan ng Milo sa may papuntang Sila. Ang pumatay sa kanya ay ang mga opisyal niyang si
Josakar na anak ni Semiat at si Josabad na anak ni Somer. Inilibing si Joas sa libingan ng mga hari. Sa lungsod ni David, humalili sa kanya ang anak niyang si Amazias bilang hari. So yun hindi pa rin talaga naging tapat ang ibang hari kahit na ganun na ang ginawa ni Jehu na pinapatay niya na yung mga tawag dito, yung mga sumasamba kay Baal pero ganun pa rin akala ko sa pagtatapos ng kwento magiging magiging talagang nagpatuloy hanggang siya buhay, ngunit hindi pala ang ginawa niya nagano pa rin siya sumamba pa rin siya dun sa guyang ginto so hindi pa rin siya talagang naging tapat sa ating Panginoon. Iba lagi pa rin nabasa pa rin natin at narinig na dahil sa hindi pa rin nagpatuloy ang pagsamba, pagtitiwala at paglilingkod sa Diyos, ganun pa rin ang nangyayari nawawala pa rin, talagang inaalis pa rin ng Diyos sa kagandahan ng kanilang ibig sabihin yung kagandahan ng buhay nawawala pa rin talaga dahil sa sinasabi ng Diyos na dahil sa tinalikuran mo ako, ganun lagi ang kanyang salita. Kasi yun talaga yung kapag hindi na tayo sumunod sa Diyos, nakalimutan na natin, yun ang tawag pagtalikod na sa ating Diyos So yun ang nangyari kay Haring Jehu hindi pa rin siya naging tapat ng buong puso at buong buhay niya sa ating Panginoon. Yun kasi ang nais ng ating Diyos sa ating lahat, na maging tapat tayo sa ating buong buhay hindi lang nagkasala ako, magiging mabuti ako ngayon. Pag natapos, gagawa na ako ng kabutihan. Pero mga ilang panahon lang o ilang buwan o ilang taon, nakakagawa na naman tayo ng kasalanan. 'Di ba? Yun tinatawag na pagtalikod. Sana hindi lang ako, tayong lahat sa kalimutan na natin ang paggawa ng kasalanan, paggawa ng mali. Hindi na dapat tayo nagkukulang pa sa ating Diyos Dapat maging tapat tayo sa Kanya, magpatuloy sa ating paglilingkod, pagmamahal sa Kanya, pagsamba sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya Yun ang nais ng Diyos sa ating lahat. Nawa ibigay niya yun sa ating lahat, turuan niya tayong lahat na maging tapat sa Kanya habang tayo nabubuhay, upang tayo Kanyang pagpalain, hindi lang tayo, kundi ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, ating pang magiging apo o salinlahi nawa magpatuloy yun hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo maging tapat upang makasama tayo sa kaharian ng ating Diyos. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa, nagbigay buhay sa lahat ng may buhay dito sa aming mundo. Salamat po muli sa iyong mga salita na aming nabasa na naman ngayong umaga, sa iyong mga makapangyarihang mga salita, O Diyos, na nagbibigay ng katatagan sa aming pananampalataya, sa iyong mga salita na nagbibigay pag-asa, karunungan at kaalaman sa aming lahat, sa iyong mga salita na nagbibigay ng katagumpayan sa buong mundo at sa lahat ng taong inyong ginawa, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa inyong mga salita at pagsama sa amin at paggabay sa amin. Lord, turuan mo pong kami na maging mabuti una para sa iyo, na sumunod lamang sa iyo, O God, na ikaw lamang ang sambahin, O Diyos, dahil ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na buhay, O God. Nawa yun ay aming pakatandaan habang kami nabubuhay, O God, upang makabahagi rin kami sa inyong kaharian, O Diyos. Turuan mo kaming maging mabuting tao, O God. Maging malinis ang puso at sumunod sa iyo, O Diyos. Kaming lahat na taong inyong ginawa, O Lord God. Huwag mo kaming pabayaan, O God, na malihis na ang aming landas. Maging diretso lamang, Lord. Matuwid lamang ang aming pagsunod sa iyo, O God. Huwag mo kaming pabayaan. Gawin mo po kaming malinis at mabuting tao, O Diyos. Sampu ng aking pamilya, lahat ng tao, Lord, sa buong mundo, O God. Huwag mong pabayaan
Iligtas mo po kami lahat, O God, sa kasalanan. Iligtas mo po kami sa gawa ng kaaway, O Diyos. Maawa po kayo sa amin lahat, O Lord. Father God, sa panahon namin, sa nararanasan namin ngayon, O God, huwag mo kaming pabayaan. Iligtas mo po kami. Iligtas mo po ang bawat taong inyong ginawa. Huwag mo na pong pabayaan na may mamatay pa ulit, may magkasakit pa ulit, Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. At aming inaangkin at ang katagumpayan nito, O Lord, na aayusin mo na ang buong mundo, O God. Lilinisin mo na ang buong mundo, O God. Wala nang virus na kakalat pang muli sa aming mundo, O Diyos. Maawa po kayo sa amin, O Lord. Kaawaan mo po ang bawat taong inyong ginawa, Lord. Kaawaan mo po ang aming presidente, Lord. Kaawaan mo po ang lahat ng presidente. Tulungan na mag-isip lamang ng tama, O God, para sa inyo at sa kanilang kapwa, O God. Huwag mo po kami pabayaan ang buong mundo, O Lord. Please, Lord. Please, Jesus. Please, Holy Spirit. Lord, gabayan mo po kami lahat. Ingatan, O God. Iligtas, O God, sa anumang kapahamakan, sakuna, karamdaman, virus, Lord, tukso, at gawa ng kaaway. Huwag mo po kaming pabayaan, O God. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo ang aking panalangin. Dahil kami magtatagumpay na sa virus na to. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, magiging normal na ulit ang buong mundo. Magiging maayos na ulit ang aming pamumuhay dahil, Lord, sa inyong pagmamahal sa lahat ng tao. Dahil sa inyong kabutihan sa aming mga tao, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat pong muli sa pagsama nyo na naman sa akin sa ating Bible reading ngayong umagang ito, ngayong araw na to. Claim it, tanggapin na natin ang katagumpayan ng ating buhay. Salamat po. God bless po sa lahat. At mabuhay po tayong lahat. Huwag niyo pong kalimutan na yung mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po at hit nyo po rin yung notification at i-like nyo po ang lahat ng ating mga video. Salamat pong muli. Salamat sa inyo. God bless po ulit sa lahat.